Alam niyo po, yung paghingi ng tulong is actually a universal need. Lahat ng tao nangangailangan ng tulong at some point in our life. Yan man ay practical na tulong o emotional encouragement, no one is strong enough para sabihin, hindi ko kailanman kakailanganin ng tulong. Kaya kapag tayo po ay kumakausap ng ibang tao at kinakamusta natin sila at sasabihin natin, kamusta ka na? At lalo na pag sinabi nilang, I'm fine, kung yung nagsalita Christian, huwag kayo kagad maniniwala. Hindi naman nila gustong magsinungaling, pero may mga sitwasyon lang talaga at problema sa ating buhay na mas madaling sabihin, I'm fine, kesa I'm not fine. May mga sitwasyon lang siguro sa buhay natin na masyadong personal at problemang masyadong malalim na parang mas gusto ko nang sabihin, okay lang ako, kesa ikwento ko sa iyo kung bakit hindi ako okay. Which goes to show, mga kapatid, na hindi na natin dapat kino-question, kailangan ba ng katabi natin ng tulong? Obviously, kung hindi mo kailangan ng tulong ngayon, mag-antay ka lang. After 3 months, you might need one. Lahat tayo kailangan at mangangailangan ng tulong, pero ang mas magandang tanong siguro, kapag kailangan mo na yung tulong, kanino ka tatawag para doon sa tulong na iyong kailangan? Because everyone is looking for help. Maaaring ikaw ay umaasa ng tulong sa pera, sa koneksyon, sa edukasyon, sa mga relationships ng iyong buhay. But if you're old enough like me, marirealize niyo po na tayo pong lahat ay darating sa tagpo ng ating buhay na marirealize natin hindi sapat ang ating kakayanan. Darating po tayo sa sitwasyon ng ating buhay na ma-overwhelm ka sa tindi ng mga responsibility at sa tindi ng mga pressure sa iyong buhay that you will experience loss of a loved one, loss of a job, loss of a business, loss of an opportunity, at kapag ikaw ay nawalan, kapag ikaw ay natanggalan, siguradong madidiscourage ka, mapo-frustrate ka, or even worse, for some of us, tayo ay magluluksa. Everything that you have dependent on ay para bang tinanggal ng ating Panginoon. Inabandona ka ng mga parehong taong inasahan mong tutulong sa iyo. Yung pakiramdam mo, lahat na lang tinanggal ni Lord. Lahat na lang nawala sa iyo. Kabuhayan, kalusugan, kaibigan, and is it as if you feel like you are flying without wings. Na lumilipad ka pero unti-unting tinatanggal ng Panginoon ang iba't ibang aspeto ng buhay mo na iyong sinimulang panampalatayanan. May mga season siguro po talaga ng buhay natin that God will intentionally strip away every visible support in your life. Mga pakpak sa iyong buhay, hindi para patayin tayo, hindi para ipahamak tayo, kundi para turuan ang bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Bumagsak man, huminto man, iwanan ka man ng iba, kalimutan ka man ng iba, ang Diyos hindi tayo papabayaan at ang Diyos ay hindi tayo kakalimutan. Alam niyo po, ang mga ibon kailangan ng pakpak para lumipad. Ang eroplano, kailangan niya hindi lang ng pakpak, kundi magandang engineering para siya ay makalipad. Napansin niyo ba, mga kapatid, kapag tinanggalan mo ng pakpak ang ibon, hindi na siya makakalipad. Kapag tinanggalan mo ng pakpak ang eroplano, hindi ka na makakalipad. Na minsan, iaalaw talaga ng Panginoon na tanggalin ang mga safety net sa ating buhay. Tatanggalin ng Panginoon ang mga pakpak natin para ma-realize natin na wala tayong pwedeng sandigan. Wala tayong pwedeng paniwalaan kundi ang ating Panginoon lamang. Naalala niyo po ang mga Israelites nung sila ay naglalakbay mula Ehipto patungo ng Promised Land? 40 taon silang nasa wilderness. Wala silang farm. Hindi sila lumaki sa farm. Wala silang wells, wala silang balon, wala silang supermarket. Pero ang Diyos out of nowhere, nag-provide ng manna from heaven na nag-sustain sa kanila. Wala silang supermarket, walang Pure Gold, walang KFC, walang Jollibee. Pero kahit mawala ang natural ways to provide, laging may supernatural na pamamaraan ng ating Panginoon. Si Elijah sa panahon ng tagutom na siya din ang nag-declare. Ang sabi ng scripture, pinapunta siya ng Panginoon sa isang brook. At araw-araw, twice a day, naghahatid yung raven ng pagkain at meat sa kanya. Raven na scavenger. Raven na madamot sa pagkain, pero ginamit ng Panginoon. Bakit? Huminto man ang natural na pamamaraan to provide, God will always supernaturally provide for each and every one of us. Kung hindi pa kayo kumbisido, maaaring narinig nyo na po ang kwento ni Peter. Si Peter na humakbang at lumakad sa ibabaw ng tubig. Nung si Peter ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, wala tayong makikitang kahit anong visible support. Wala siyang salbabida. Amen. Wala siyang lifeguard.
Pero kahit wala siyang salbabida, walang visible support, pero yung salita ng Panginoon na kanyang pinanghawakan ang naging dahilan kung bakit nanatili siya at nakakalakad sa ibabaw ng tubig. Siguro kilala niyo si David. Si David nung nilabanan niya si Goliath, wala siyang experience. He doesn't qualify for the height. Wala siyang armor, wala siyang espada, wala siyang military might. Pero dahil siyang inanoint ng ating Panginoon, wala man siyang pakpak, wala man siyang resources, pero hanggat nasa kanya ang Panginoon, alam natin ang nangyari, he defeated Goliath in a graceful way. Kilala naman siguro natin si Moses, mga kapatid, na pinili ng Panginoon para maging spokesperson niya at i-deliver ang nation of Israel. Amen? Spokesperson pero bulol. He doesn't have the eloquence. Wala siyang title, wala siyang charisma, pero ginamit siya ng Panginoon na deliverer ng nation of Israel upang ilabas ang kanyang bayan mula sa pagkaalipin. Bakit ko ito sinasabi? Paalala sa bawat isa sa atin that when everything fails in your life, God will never fail. Sabi mo sa katabi mo, God will never fail. Ang Diyos natin hindi sasablay. Ang Diyos natin hindi makakalimot. Ang Diyos natin ay hindi magkukulang. Kilala niyo siguro si Gideon. Si Gideon sa Judges chapter 6 ay binigyan ng Panginoon ng isang special na assignment. At ang assignment ni Gideon, maging deliverer din katulad ni Moses. Papangunahan ni Gideon ang nation of Israel against the Midianite. Alam natin ang storya, bago ko mawala 2 weeks ago, paulit-ulit nating binabanggit at pinag-aaralan ng buhay ni Gideon. Si Gideon, habang siya'y tinawag ng Panginoon na maging deliverer, nagtatago siya sa kanyang takot. Nagtatago siya sa kanyang insecurity. Kumbinsido siya na yung pamilya nila ang pinakamahina sa kanilang angkan. Kumbinsido siya na siya ang pinakamahina sa kanyang buong pamilya. Pero nakita siya ng Panginoon in the midst of his insecurity. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, you are a mighty warrior. And God being true to His word, sabi ng scripture, si Gideon, ginather niya ang 32,000 soldiers para pangunahan ang Israel sa pakikipaglaban sa mga Midianites. Nung nakita ng Panginoon ang 32,000 soldier, this is what God says, Judges chapter 7 verse 2. The Lord said to Gideon, you have too many men. Masyado kayong marami. I cannot deliver Midian into their hands, or Israel would boast against me. My own strength has saved me. Ano sabi ng Panginoon? Masyado kayong marami. Kailangan yung bawasan yung 32,000 hanggang maging 300. Hold on a second. Yung 32,000 naging 300. At ang kalaban nila, libo-libo. Hindi ba suicide mission yan? Kapag 300 lang kayo at ang kalaban nyo libo, ang safe approach, Lord, padala natin lahat ng 32,000 na ito nga 32,000, hindi tayo sure. Pero ano sabi ng Panginoon? Bawasan mo. Minsan talaga si Lord ganun, ano? Minsan ang mathematics ni Lord, subtraction muna bago multiplication. Kasi minsan tayo, excited na tayo sa multiplication, pero minsan ang pamamaraan ng Panginoon, bawasan nyo muna yung 32,000. I'm not trying to kill you, I'm trying to teach you to depend on me. Bakit? Balik mo yung verse, anak. Kasi kapag nanalo kayo sa 32,000, iisipin nyo, pakpak nyo ang nagpanalo sa inyo. Iisipin nyong lakas ninyo ang nagpanalo sa inyo. Pero hayaan mo kung tanggalin ang pakpak mo. Hayaan mo kung tanggalin ang numero at galing ninyo. Hayaan nyo kung ma-realize yung outnumbered kayo. At kapag nanalo kayo ng 300 lang kayo, dun nyo ma-realize that you can fly without wings as long as God is with you. Pinapatunayan lang ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ngayong araw na ito, na ang tunay na katagumpayan ay makikita natin hindi sa strategy, hindi sa lakas. Ang tunay na katagumpayan ay makikita natin sa pamamagitan ng presensya ng ating Panginoon. Na minsan hahayaan talaga ng Panginoon na bago kanya i-release, kailangan niyang tanggalin at putulin muna ang iyong mga pakpak. That sometimes subtraction is God's strategy for your multiplication. Hindi ko alam, siguro kaya hindi kayo nag-amen kasi pakiramdam nyo, parang lahat naman nadadagdag sa inyo. Sabi mo nga, Pastor, 2025 is a year of more. So I've been asking the Lord for more. Pero what if, pagdating ng December, lahat ng binigay sa iyo ng Lord na more, tatanggalin din ng Panginoon? Not to punish you, not to kill you, but to teach you that you cannot depend on these things. Hindi mo pwedeng paniwalaan at dependihan ng iyong pakpak para ikaw ay makasoar ng mas mataas. Ang ibon kailangan ng pakpak para makalipad. Ang eroplano kailangan ng pakpak para makalipad. Pero have you ever wondered why ang rocket nakakalipad na walang pakpak? Bakit? Hindi lahat ng lumilipad kailangan ng pakpak. I believe this is a good illustration, a reminder for each and every one of us.
Masyado na ba tayo nakadepende sa mga pakpak natin? Sa business natin, sa education natin, sa connection natin, sa society that we are in, sa government natin, na yung mga bagay na ito ang magdadala sa atin patungo sa katagumpayan? Pero kapag tinanggal ng Panginoon, dun mo lang nare-realize, oo nga masyado ako nagdepende sa maraming bagay, akala ko hindi ko kayang mabuhay, hindi ko kaya makasurvive, pero nung tinanggal ng Panginoon, yung job security, alala nyo, di ba, nung nagtatrabaho kayo, sabi, huwag kayo dyan sa mga freelancer na yan. Kailangan doon kayo sa trabaho na may security. Ikaw naman, masyado ka nakadepende sa job security kasi nga, yung trabaho mo 25 years ka na. Nung nag-pandemic, ikaw pa yung unang tinanggal. Takantaka ka ngayon. Kala ko ba job security to? Alam niyo kung bakit? Because your job can give you a salary. But only God can give you a security. Amen. Si Lord lang makakapagbigay ng security. Amen? Ano ang itinuturo ng Panginoon sa atin? Na minsan masyado tayo nakadepende sa ating visible support. Hanggat meron ako nakikitang suporta, hanggat nandyan ang mga kaibigan ko, meron akong visible support, I can fly. Pero minsan tatanggalin ng Lord ang ating mga pakpak para ma-realize natin na kahit walang visible support, laging mayroong divine support ang ating Panginoon. Willing ang Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako sa atin na hindi niya tayo pababayaan o hindi niya tayo iiwan. Napansin niyo po ba yung saranggola? Wala siyang engine, wala siyang pakpak, pero nakakalipad siya. Hindi dahil may makina siya, hindi dahil may pakpak siya, nakakalipad siya dahil sa hangin. Naunawaan niyo mga kapatid? Sino sa inyo nakakakita ng hangin? Naaamoy ko yan minsan, Pastor, pero hindi ako nakakakita ng hangin. Why? Because the kite can fly. Masin nyo, wala siyang engine, wala siyang pakpak, but he can soar. It can soar. Kaya niyang lumipad sa alapap na walang visible support. Ano lang sumusuporta sa kanya? Hangin. Amen? That even though walang wings, walang engine, walang visible support, laging may invisible support ang ating Panginoon sa atin. Kasi ang human support, it will fail. Pero ang divine support, it will be most evident in your life. Ang mga kaibigan mo, i-disappoint ka. Ang mga partners mo, magwi-withdraw sa kontrata na yan. But even when people leaves, Jesus will never leave you. Darating ang pagkakataon, wala ka mahanap na investor, wala kang makikitang resources, walang cheerleader, walang connection, walang role model, walang budget, hello, walang building, hello, walang network, hello, walang safety net. Pero kapag wala kang pakpak, this is a perfect condition for God to show you who He is in your life. Hindi porket natanggalan ka ng pakpak, kailangan mo nang sumemplang. The removal of your wings is not the end of your flight. Hindi porket wala ka ng pakpak, tapos na ang iyong paglipad. Because as long as you have the source, the God who promised you that He will never leave you nor forsake you, the God who promised you that He will supply all your needs according to His riches in glory, the one who promised you that even when you walk through the valley of the shadow of death, you should not be afraid, the one who promised you that I will be your shepherd, I will be your deliverer, I will be your protector, as long as you have God. Masubtract na ang lahat as long as I have the source. Lord, thank you. Pagkatapos ng subtraction, sigurado may multiplication. Hallelujah. Alam niyo, ito nga yung paradox niyan eh. Diba? Tayo minsan, nagpipray tayo sa Lord, Lord, dagdagan mo. Diba? Sabi ni Pastor Siping kasi, 2025 is a year of more. Dagdagan mo naman yung lakas ko, Lord. Dagdagan mo naman yung kaibigan ko. Dagdagan mo naman yung pera ko. Kunti, malungkot po yung zero sa bank account ko, nag-iisa. Dagdagan mo naman ang connection. Diba? Yun yung paradox minsan, diba? That if we want multiplication, Lord, give us more. Give us more. Pero what if I tell you mga kapatid na ang mathematics ng Lord for multiplication is not just adding more, but subtracting more so that God will multiply the less that you have. Minsan sabihin natin, parang kailangan ko pa ng extra kaibigan, extra tao, extra connection. Kailangan ko ng mas malaking pakpak para mas maging mataas ang aking paglipad. Ang sabi ng Panginoon, alam mo, ang kailangan mo, hindi malaking pakpak, kundi malaking pananampalataya sa akin. Kasi minsan, bago ka iangat ng Panginoon, huhubaran ka muna niya. Bago ka paliparin ng ating Panginoon, tuturuan ka muna niyang magtiwala sa Kanya. But are you willing to trust God kahit na babawasan muna ni Lord bago niya i-multiply? Katulad ng mga sculptor. Di ba yung mga sculpture? Correct me nga, sculpture. Di ba? Di ba yung mga nag-sculpture? Di ba? May mga clay yan o putik. I don't know kung ano yung ginagamit. Di ba? Putik. Para makakreate siya ng isang masterpiece, hindi pwedeng dagdag lang siya ng dagdag ng clay. Right? Mapapansin niyo sa mga sculpture, para magkaroon ng hugis yun, malaking bloke yun, pero kailangan niya magbawas. He has to subtract. He has to eliminate something. Nga lang, minsan masyado nating ina-idolize yung mga blessing.
Kaya yung blessing naging idol na. But what if the very thing that you celebrate, God will eliminate? For you to be able to experience multiplication. Yun, mahirap yun. Kasi pag tinatanggal na, teka, baka kulangin ako ng clay. Baka kulangin ako ng putik. Pero minsan doon sa gitna ng kakulangan, doon nahuhugis ng Panginoon yung ating destiny. Napansin niyo ba that when you have less, you trust God more? Pag konting-konti ang meron ka, mas malaking-malaki ang pananampalataya mo. Remember those moments na walang-wala ka talaga? Ni Jollibee, hindi kayo makabili, pang okasyon lang talaga. Naalala mo yung lalim ng panalangin mo na may kasamang iyak at uhog? Now all of a sudden, after 15 years, after 20 years, after 4 decades, nakatapos ang iyong mga anak, magaganda ang kanilang mga trabaho, you will able to travel to different parts of the world and you forgot the very moment that you're grateful for dun sa less. I'm not saying it's wrong, pero napansin niyo ba na minsan mas maigting, mas malalim ang relationship natin sa Panginoon kapag walang-wala tayo? Hindi ko naman pinagpe-pray kay Lord na mawalan kayo. Hindi ko pinagpe-pray sa Panginoon na mag-subtract ang inyong buhay. Pero gusto ko lang ipaalala sa inyo, kung every Sunday na ating kayo sa church at lagi ko lang sasabihin, huwag kayong mag-alala, tumawag lang kayo sa Panginoon, magsimba lang kayo, lagi kayong pagpapalain ng Panginoon, I would be lying to you if I tell you that as long as umating ka ng church, hindi ka na makakaroon ng problema. As long as umating ka ng church, hindi ka na mawawalan. But that's not the truth. Nothing could be further from the truth. Bakit? Kasi kahit nagsisimba ka, pwede kang mawalan ng mahal sa buhay. Kahit nagsisimba ka, pwede kayong maghiwalay bilang mag-asawa. Kahit na nananalangin ka, pwedeng malugi ang inyong negosyo. Pwede kang tanggalan ng Lord ng pakpak. Para ma-realize mo, that is the only way for you to grow and to soar and to multiply. Ano po ang sabi ni Jesus sa John chapter 15? Diba? Ang sabi ni Jesus sa John chapter 15, every branch in me that does not bear fruit, highlight this part, He takes away. And every branch that bears fruit, He prunes. Ano yung prunes? Ginugupit. Now, tingnan nyo yung verse again. Look at this verse. I need your brilliant minds here. Ano yung unang statement? Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. Now, ang sabi ng scripture, yung mga sanga daw na hindi nagbubunga, tinatanggal. Tama ba yun? Tama naman. Diba? Kung hindi siya nagbubunga, tanggalin. Kung hindi na kumikita, edi isara mo na. Kung wala ng benepisyo, iwanan mo na. That's normal, that's logical. Pero yung second statement, hindi. Ano yung second statement? And every branch that bears fruit, He prunes. Teka lang. Nagbubunga na, bakit pa kailangan gupitin? Nagiging source na ng blessing, bakit pa kailangan tanggalin? Ano daw po ang reason? Why did God allow the pruning? Ano sabi ng Bible? That it may bear more. 2025 was the year of... Hallelujah. That God would, ano sabi ng scripture? He will prune. Gugupitin ng Panginoon to bear more. So nagbubunga na, but if you want more, God has to cut it. Now, this is the dilemma. Pruning is painful. Masakit mawalan. Masakit manakawan. Masakit gupitan ng pakpak. Masakit kapag may mga bagay kang pinahalagahan, pinaghirapan, biglang tinanggal ng Panginoon. O at least, hiniling ng Panginoon sa atin. But sometimes, yung mga pruning na yan is necessary for you to what? To bear fruit. Question, do you want to bear fruit? Yes. And you might be bearing fruit now. But if you want to bear more fruit, subtraction has to happen. Elimination has to happen. Pruning has to happen. Tingnan nyo, hindi kayo maka-amen. Kasi baka nakikinig yung angel. Baka pag sinabi kong amen, tanggalin niya. Baka bigla kami mag-break, bigla magsara yung... Come on now. Amen? Why? Because pruning is what? Is painful. Amen? Look at Apostle Paul, for example. Now, si Apostle Paul, kilala naman natin siya, he wrote 66% of the New Testament. Si Apostle Paul, bago po siya mamatay, alam niyo si Apostle Paul, ilang beses po yan nakulong. Hindi dahil sa krimen, hindi dahil sa flood control. Okay. Okay. Yung mga pumalakpak, binahayan. To. Okay. So, si Apostle Paul, we remember him. He was in prison many, many times because of his faith. And one time, when he was in prison, he's writing a letter to Timothy. He recalls something. Naalala niya. Naalala niya, nung siya ay nililitis sa harap ng Senado, okay, na nung hinarap si Apostle Paul sa harap ng mga religious court, nung tinignan niya ang kanyang kaliwa, tinignan niya ang kanyang kanan, wala siyang kasamahan sa church, wala siyang kaibigan, pakiramdam niya, nag-iisa siya. Bakit? Minsan talaga,
Kailangang tanggalin ng Panginoon ang ating pakpak. Because God doesn't want you to depend on your business partner. God doesn't want you to depend on the stock market. God doesn't want you to depend on your education. All of these are important and good. But God wants you to depend on Jesus more.